Pag-ibig contribution ay tataas pagdating ng January 2024. Dati sa mga nagtatrabaho sa Pilipinas, ang contribution nila ay 100 pesos. At 100 pesos din galing sa kanilang company, kaya ang total contribution nila ay 200 pesos. Pero pagdating ng January 2024, ay 200 pesos na ang hulog nila sa pag-ibig, kaya ang total contribution nila ay magiging 400 pesos na dahil 200 na rin ang ibibigay ng kanilang company sa mga nagtatrabaho sa Pilipinas. May nakambang pagtaas sa kontribusyon ang mga miyembro ng Pag-ibig Fund pagdating ng Enero. Go signal na lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinihintay matapos na maaprubahan ng Pag-ibig Board ang taas singil. Ayon yan kay Pag-ibig CEO Marilyn Acosta. Sa ngayon, 100 pesos kada buwan ang average premium ng mga miyembro, kasama na ang employer na nagbabayad din ng 100 pesos. Kung maipatupad ang taas singil, magiging 200 pesos na ang maximum contribution para sa miyembro at mga employer. Sa mga OFW naman ay nananatili pa rin voluntary ang paghuhulog sa pag-ibig. Meaning guys, ay hindi ito required. Hindi kagaya dati na ginawa itong requirements para makakuha or bago makakuha ng OEC. Kailangan nyo muna magbayad doon ng pag-ibig contribution bago kayo ma-issuean ng OEC or ng Overseas Employment Certificate. What? Pero ngayon guys ay nananatiling voluntary. So nasa sa inyo kung maghuhulog kayo or hindi. Wala ding specific amount kung magkano ang gusto nyong ihulog sa inyong pag-ibig contribution. Hindi kagaya sa SSS guys na may minimum amount para sa mga OFW na 1,000 pesos pataas. Ako guys, 1,500 pesos ang monthly contribution ko sa aking SSS. Pero guys, kung ako ang tatanungin nyo, mas maigi na naguhulog kayo sa inyong Pag-ibig P1 at sa inyong Pag-ibig MP2. Dahil napakagandang investment ang mga ito. Dahil may yearly dividend or tubo ang pera na hinuhulog nyo dito. Ang P1 or ang Pag-ibig P1 ay makukuha nyo lahat after ng 20 years. Lahat ng total contribution nyo at yung tinubo ng pera nyo. Sa Pag-ibig MP2 naman ay makukuha nyo ang total contribution nyo after ng 5 years na may 5 to 8% yearly dividend or tubo ng pera nyo. Mas malaki guys or mas mabuti kaysa naman nakalagay lang sa bangko. Dahil guys, ang 5 years ay sobrang bilis lang yan. Kaya dapat meron tayong ipon na lumalaki kada taon. Pwede ka rin mag-avail ng housing loan kapag aktibong miyembro ka ng Pag-ibig at naguhulog ka dito. About naman sa POPSBAM guys, para sa mga OFW na nagtatanong kung paano daw ba kung wala silang Pag-ibig number, makakakuha daw ba ng OEC exemption? Ang sagot guys, noon ay required ang Pag-ibig number kapag mag-acquire kayo ng OEC exemption sa website ng POPSBAM or sa POPSBAM account nyo. Pero ngayon naman, kahit wala kayong Pag-ibig, ay pwede kayo mapag-proceed at makakuha ng OEC exemption. Pero mas maigi guys na meron pa rin tayong Pag-ibig number dahil hindi natin alam kapag nagpalit na naman ng namumuno sa Pilipinas ay mabago na naman ang mga rules. So kapag magbabakasyon kayo sa Pilipinas guys, ay kumuha kayo ng Pag-ibig number nyo sa Pag-ibig office sa Pilipinas. At para malagay nyo ang inyong Pag-ibig number sa inyong POPSBAM account, ay pumunta kayo sa My Profile at pumunta kayo sa My Identification at ilagay nyo ang inyong Pag-ibig number sa baba lang ng inyong passport information. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!